we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Simulan natin ang balitaan sa good news mga kapuso. May inaasahan po na big time oil price rollback bukas ang mga kumpanya ng langis. Posibleng umabot sa mahigit 3 piso ang oil price rollback sa produkto ng diesel kada litro. Habang sa gasolina, 50 centavos hanggang 80 centavos per liter naman ang inaasahang rollback. Malaki-laki rin ang tapya sa kada litro ng kerosene na posibleng umabot sa mahigit 2 piso. Inaasahang ipatutupad yan ng mga kumpanya ng langis bukas, Martes, November 14. Ito ang ikalawang sunod na linggo na may oil price rollback dahil pa rin sa paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Ginawa rin ng testimonial honor ng Philippine Military Academy sa Baguio City si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Halos isang buwan bago ang kanyang pagre-retiro. Sa December 3, sa kanyang kaarawan, ang mismong araw din ng pagre-retiro ni Chief PNP. Bago ito, binigyan siya ng pagkilala ng PMA Class 1991 Sambisig. Kasama ni Acorda ang kanyang pamilya. Samantala, pinabulaan na naman ni Acorda ang usapin ng destabilization plot sa gobyerno at mas mainam daw na unahin muna ang kapakanan ng bansa. Well, yung issue on destab, wala akong nakikita, no? And there's no basis for demoralization. Kaya nakikiusap ako sa mga kababayan natin or even from the officer corps who are talking about destab. It's not helping the country. And kung may mga nagplaplano man, it's not good for the country. Bagong LPA binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Narito ang report. Mga kapuso, isang bagong low-pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan niya ng pag-asa 1,400 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May tsansa itong maging bagyo at pumasok sa PAR. Ang Japan Meteorological Agency itinuturing na ang nasabing LPA na tropical depression. Sa ngayon, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang namataang LPA. Hanging amihan ang umiiral sa Northern at Central Luzon habang ang shearline naman sa Southern Luzon. Makakaasa naman sa mga local thunderstorm ang nalalabing bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ngayong umaga ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng Northern at Central Luzon. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Dahil sa amihan, magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Batanes, Ilocos Provinces, La Union at Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Insidente ng pagkahilo dahil sa maagang shifting ng klase, iniinda raw ng ilang estudyante ng Dagupan City National High School. Tutukan sa report. Ilang estudyante ng Dagupan City National High School ang nakararanas ng pagkahilo sa umaga ayon sa pamunuan ng paaralan dahil ito sa maagang preparasyon sa klase ng mga learner. 6 a.m. to 12 noon ang morning shift, sakop ang grade 7 at grade 9. May mga cases kami na nangyayari na kapag hindi nakapag-almusal yung bata, nahihilo, so dapat nakaready kami palagi. Yung mga school nurses namin ay naka-ready. Sinisigurado raw ng estudyanteng si Gwen na nakakain siya bago pumasok sa eskwela. Minsan po yung mga ulam pag
Sa gabi po, yun na po yung kinakain ko kasi nag-iwan na lang po kami ng ulam para di na po magluluto si mama. Hindi naman daw pwedeng palitan ng paaralan ang schedule dahil magkukulang na sila sa oras. Nagpapatupad ng shifting ang paaralan dahil sa kakulangan ng classroom. Pero sa ngayon, puspusan ng pagpapatayo ng bagong building kung saan 10 classroom ang maaaring magamit dito. Patuloy rin na inaayos ang mga lumang silid-aralan. Hoping that in the next school years ay maibalik namin sa dati yung aming schedule. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga motorsiklo may ingay na tambutsyo na madalas pa raw nagkakarerahan, reklamo ng ilang residente sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio. Naging sentro ng usapin sa social media ng mga residente sa Calasiao, Pangasinan ang perwisyong dulot ng mga motorsiklong may maiingay na tambutsyo. Istorbo sa kanilang pagtulog at pagtatrabaho sa mga nag-work from home ang mga maiingay na tambutsyo. Tapat ng National Highway ang bahay ng pamilya Melendez sa Barangay Malabago. Bukod sa maingay na tambutsyo, nagkakarerahan pa umano ang mga rider. Importante po dyan sa mga bata. Nagugulat sila, bigla na lang iiyak. Naghahabulan talaga. Siyempre yung pagtawid ng tao, yun ang nakakaano sa kanila, delikado. Aminado ang barangay council sa reklamo ng mga residente, pero hirap umanong matunto ng may-ari ng mga motorsiklong may maingay na tambutsyo dahil mga dayo. Pag mga ganyan, tumatakbo yan. Hindi naman sa amin yan. Kuminsan dumadaan dito sa Ayon sa Public Order and Safety Office, katuwang nila ang PNP sa operasyon kontra sa mga motorsiklong may iligal na tambutsyo. Kinukumpiska at sinisira ang mga ito upang hindi na mapakinabangan. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, special non-working holiday ngayong araw dahil ginugunita natin dito sa Pangasinan ang Speaker Eugenio Padlan Perez Day. At kaugnay niyan, makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell? Chris, good morning at good morning sa ating mga kapuso. Kada ika-13 araw ng Nobyembre ay special non-working holiday sa buong lalawigan ng Pangasinan bilang paggunita sa araw ng kapanganakan ni dating Speaker of the House of Representatives na si Eugenio Padlan Perez. Live tayo, Chris, dito sa Barangay Herrero Perez, ang tinaguriang Pink Barangay ng Dagupan City, kung saan sa aking likuran ay nandyan ang bantayog ni dating Speaker of the House of Representative na si Eugenio Padlan Perez. Ngayong umaga, nakatagdang magsagawa ng wreath-laying ceremony na pangungunahan ng Dagupan City LGU at mga opisyales ng Barangay Council ng Herrero Perez. Actually, kaninang umaga, nagtipon-tipon na sila dito sa harap at inaantabayanan lamang or anumang oras ngayon ay isasagawa na itong ang wreath-laying ceremony. Konting background lang tayo sa ating bida. Ngayong umaga ay pinanganak si dating Speaker of the House of Representatives na si Eugenio Padlan Perez noong November 13, 1896 sa Sitio Obong, formerly barangay ito ng Basista na barangay pa ng San Carlos City, pero ngayon kasi ay isa ng ganap na bayan itong Basista. At kilala rin si dating Speaker of the House of Representatives na may mga batas siyang sinuportahan. Katulad nito si Eugenio Padlan Perez ay tinuguri ang Father of Dagupan City rin, lalo't siya ang may akda ng batas para maging city itong Dagupan. At Chris, idagdag ko lang ito na si Perez din ang kauna-unahang Pangasinense na naging Speaker of Philippine Legislature. Si Perez din ang naging instrumento para maipasa ang Bell Trade Act at Parity Rights Amendment sa konstitusyon. May mga sinuportahan din siyang batas sa ilalim ng panunungkulan ng mga dating Pangulo na si LP Joe Quirino, at sinuportahan niya mga programa sa National Power Corporation, National Irrigation Administration at Development Bank of the Philippines. At narito pa tayo, live na live dito sa Pink Barangay ng Dagupan City. Naatabayanan natin kung kailan magsisimula itong pag-alala at pagbibigay pugay sa dating Speaker of the House of Representatives
na si Eugenio Perez. Marami raw ang nagmamahal sa kanya ayon dito sa Barangay Council na natanong natin kanina. Kaya kada November 13 ay narito sila, nagbibigay pugay, nag-aalay ng bulaklak at nag-aalay din ng dasal. Antabayan na natin ang magiging update dito sa Barangay Herrero Perez. Yan muna latest dito sa Herrero Perez, Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat sa mga information na yan, Russell Simorio. Sa ibang balita, mahigit 200 hog racer sa Mangaldan, Pangasinan naman ang takot na raw mag-alaga ng baboy dahil sa banta ng African swine fever. Narito ang report. 2 alagang baboy na lang ang natira sa backyard piggery ni Mang Fernando sa Barangay Inlambo, Mangaldan, Pangasinan. Nakatakda pang katayin ng mga baboy para sa isang salo-salo. Lumipat na sa pagsasaka si Mang Fernando dahil hindi raw praktikal ngayon ang pagkakaroon ng babuyan. Ngayon talagang lugi. Palaging maraming namamatay na baboy. Marami sa mga piggery farm owners sa bayan ang tuluyan ng huminto sa pag-aalaga ng baboy. Sa monitoring ng Municipal Agriculture Office, takot nang bumalik sa piggery business ang mahigit 200 na hog racer dahil sa banta ng African swine fever at iba pang sakit ng baboy. Kaya hindi ko namin sila na-advise kasi ang sabi ko, at your own risk muna, sabi ko. Aminado rin ng LGU na inaangkat na sa ilang karatig probinsya ang mga kinakatay na baboy sa bayan. Ganito rin umano ang aasahan ngayong nalalapit na Christmas season. Posibleng sa susunod na taon na babalik sa pag-aalaga ng baboy ang mga hog racer, lalo kung meron ng bakuna kontra ASF. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Pasintabi po sa maselang kwento, patay ang 1 taong gulang na batang lalaki habang sugatan naman ang 8 taong gulang niyang kapatid matapos ang hostage taking sa Sitio Sangingan, Barangay Concepcion West, Saragosa, Nueva Ecija. Ayon sa PNP, biglang pinasok ng sospek na si Julio Cesar Ton, 38 anyos, ang tinutuluyang bahay ng mga biktima saka hinostage ang magkapatid gamit ang kutsilyo. Umabot daw sa 5 oras ang negosasyon sa pagitan ng pulis at sospek. Pero nang makarinig sila ng iyak ng bata, napilitan na raw silang pumasok sa kwarto kung saan nabaril at napatay ang sospek ng rumespondeng pulis. Habang wala ng buhay ang 1 taong gulang na si Prince matapos na gilitan. Tumangging magpa-interview ang PNP pero hindi pa raw malinaw ang motibo sa krimen, lalo't dayo lang doon ang sospek na tubong abra. Labis naman ang hinagpis ng pamilya Rillan, lalo't birthday ng 1 taong gulang na si Prince nang mangyari ang krimen. Sugatan din ng 8 taong gulang na kapatid ni Prince na ginagamot pa sa ospital. Samantala, rank 1 sa 2023 Fisheries Technologist Licensure Examination ating makikilala sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, ngayong Monday morning, kwento ng talino, pagsisikap at tagumpay ang ating pag-uusapan at kapupulutan ng aral dahil makasama natin ang isang ordinaryong estudyante mula Pangasinan na nagpakita ng husay sa kanyang pinasok na karera. Mga kapuso, ang rank 1 sa Fisheries Technologist Licensure Examination, Adrian Cayabyab de la Cruz. Adrian, good morning sa iyo. Good morning, sir. At congratulations. Yes, sir. Thank you po. Anong feeling? Sobrang saya po talaga. Hindi, Adrian, una, siguro tanong ng marami, bakit fisheries ang napili mong kurso? At of course, gusto mong i-pursue? Yes, sir. Nakita ko po kasi na ang fisheries ay isa sa mga priority courses ng DOST. And isa po akong DOST scholar. At nung tumitingin po ako ng mga universities na nag-offer ng magandang quality ng education when it comes to fisheries, nakita ko po ang PSU Binmalay, and sila po yung isa sa mga centers of excellence sa fisheries. Kaya pinili ko po. Of course, yan ang dito sa Pangasinan, yan talaga ang kilala sa fisheries. Pero nag-background check kami ng konti sa iyo, Adrian. Ikaw rin pala ay, ang mga magulang mo ay nagtatrabaho rin sa palaisdaan mismo. Yes, sir.
somehow it influenced you? Yes sir, parang naging isang deciding factor din po talaga yung pagkakaroon ko po ng background when it comes to aquaculture po, na part of fisheries po talaga. Nabanggit mo yung Center for Excellence ng Binmaley. Kasama rin natin ngayon si Dr. Marie Briones, ang Campus Executive Director ng PSU Binmaley. Ma'am, ano po ba ang dapat nating pagtuunan ng pansin? Of course, aside from the achievement ni Adrian sa fisheries, pero bakit ba dapat nating mas i-focus nga yung ating effort sa academe pagdating sa mga kursong may kaugnayan sa agriculture? Actually, number one, we have to consider that agriculture has a big, of course, contribution when it comes to our economy. Number one, in elevating the poverty, no? Especially so ngayon, alam natin. And of course, agriculture can help us, of course, when it comes to food security ng ating bansa. At I know, si President Bongbong Marcos din ay one of the focus of the government is agenda of the government is to focus more on agriculture and pursue agriculture. Yes, exactly. At malaking magagawa dyan ng mga institution. Yes, of course. Talagang tayo ang tinatap sa academe na, of course, makatulong on how we will going, of course, to elevate, of course, the poverty when it comes, of course, to the food security, number one. Aside from that, we have to consider also our environment, no? The protection of our environment. Mahalaga talaga yan. Mabalik tayo kay Adrian. I'm sure proud yung mga magulang mo, Adrian, of your achievement, ano? Yes, sir. But after this, ano ba do you have any bigger plans? Yes, sir. May mga plano po talaga tayo na mag-pursue pa ng greater heights sa ating career. Pero as a product of PSU din po talaga, I am considering na magbigay ng service din po talaga sa PSU someday if mabigyan po ng opportunity. And I will always consider PSU na isa sa mga priorities ko po sa aking career. No? Paying it forward, sabi nga nila. Hindi niyo po natatanong si Adrian din ay gumagawa sa palaisdaan. Yes po. Laking palaisdaan ka rin, Adrian. Opo. Would you like to share it? Simula pagkabata po talaga, nakita ko na po yung mga ginagawa sa palaisdaan. So, ayun, naging factor mahirap ba? Talaga. Nakita mo yung parents mo, mahirap ba? Sobrang hirap po, sobrang hirap. Nandyan yung puyat kapag mga harvest, mga pinagdadaanan na mahirap na ginagawa na preparation kapag may mga dumadating na bagyo para hindi makawala yung mga sabay isda. pa sa exam, mag-review pa siya, gagawa pa siya dun sa palaisdaan. Kaya naman, Dr. Briones, ano ba ang ginagawa ng PSU, for example, para matulungan yung, sabihin na natin, mga mahihirap na estudyante pero matalino, masipag, at gustong magtagumpay sa buhay sa larangan ng agriculture? What are we offering? Of course, sa Pangasinan State University, no, hindi nawawala yung support natin sa ating mga estudyante. Not only, of course, for those who are excelling, but to all. Number one, they are already having this free tuition fee and miscellaneous fee. Aside from that, of course, namigay din talaga ang ating administration ng mga tablet para sa mga batang nahihirapan when it comes to online class. Kasi remember, during the pandemic, nag-online class tayo. Kaya ang ginawa ng ating mga administration, of course, is to give yung tablet nila. Aside from that, Adrian itself is a beneficiary ng SIM card naman natin. Kasi yung may mga cellphone naman, mga tablet, ang in-extend naman natin is to give them SIM card. Of course, and yan, may free load na siya, di ba, Adrian? Yes, tama. At yun yung ginagamit nila. And marami tayong nagagawa para sa estudyante natin. And one thing more, Adrian, beneficiaries namin, we have, of course, our in-house review before their licensure exam. And that in-house review, we conducted it sa loob po ng PSU Binmaley Campus. And you know, ang nakaka-bless kasi, nakaka-amaze, ang nag-review talaga sa kanila are our high-calibered faculty ng fisheries. Aside from that, we invite also our alumni na mga nag-top notch. Dahil palang tumulong sa'yo, Adrian. Ha? Yung mga nag-top notch before at yung mga nasa industry na natin, we invited them, please be part naman. Okay, so sila naman ang nagturo at nag-impart ng knowledge sa Adrian. Aside from Adrian, after that, nag-external review din siya. Pero kahit paano,
pumasok siya dun sa internal review na in-offer natin and that is for free. Alam niyo po mga kapuso, out of mahigit 2,000 na nag-take ng Fisheries Technology Licensure Examination, 700 lamang yung pumasa. Yes. At ang number 1 dyan, galing po sa Pangasinan. Kaya naman Adrian, ano bang, babalik ka ba sa PSU? Yes po, kino-consider po talaga yan. Magtuturo ka pa? Of course, we have to, sabi nyo nga, we have to share kung ano yung technique na ginawa mo para of course makapag-produce pa tayo ng mas maraming achiever from our end. O siguro bago tayo magtapos, Adrian, mensahe mo na lang sa mga kabataan na nanonood sa iyo ngayon. Of course, baka meron din silang pangarap pagdating sa agriculture. Yes po. Sa mga kapwa ko po kabataan na patuloy na nangangarap at gustong makatupad yung mga pangarap po nila, ang daming bagay po na pwede nating pagdaanan, pero naniniwala po ako na ang formula para sa success ay yung formula na may pagtitiwala at paniniwala sa Panginoon. Kasi pwede po tayong magsikap, pero kung wala ang Panginoon, wala din po yung mga pagsisikap na yun. Kaya patuloy lang po na magsikap at magtiwala sa Panginoon at makita natin yung pagbabago sa buhay natin. Yun, ika nga po, the impossible will be possible. Nating tuad. Yun na yun. Maraming salamat, Adrian Cayabyab de la Cruz, and of course, Dr. Marie Briones ng Pangasinan State University. Mabuhay po kayo. At of course, congratulations sa iyong future endeavor. See you on field. See you. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Doktor sa Gaza nahiwalay sa kanyang pamilya para gamutin ang mga pasyente sa war zone. Tunghayan sa Globalita. Imbis na lumikas kasama ang pamilya, piniling manatili ni Dr. Muhammad Abu Namus sa war zone sa Gaza. Ito'y para ituloy ang pagbibigay ng lunas sa mga sugatan dahil sa patuloy na gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Araw-araw nadadagdagan ang bilang ng pasyente, bagay na hindi raw niya maiwan. Kaya matapos maihatid ang pamilya sa Egyptian border at masiguro ang kanilang kaligtasan, buwis buhay si Dr. Namus at iba pang health worker para gampanan ang sinumpaang tungkulin. Kasabay ng 50th anniversary ng Sydney Opera House, inalala ni Peter Sekulis, isa sa mga unang arkitekto ng tinaguriang isa sa world's most photographed buildings, kung paano naging sentro ng buhay sa Sydney ang Opera House na binuksan noong 1973. Makasaysayan ng gusali, dito ginanap ang ilang concert at pagtatanghal ng mga kilalang personalidad sa buong mundo. Bagamat retirado na, nagtatrabaho pa rin sa Sydney Opera House si Sekulis bilang tour guide dahil ayaw niyang mapalayo sa itinuturing niyang pangalawang tahanan. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Nagsagawa ng Prayer Rally for Peace ang grupo ng mga nagsusulong ng kapayapaan sa Rizal Freedom Park sa Tuguegarao City bilang pagkondena sa pagpapaigting ng Enhanced Defense Cooperative Agreement o EDCA site sa Cagayan. Ayon sa Peace for Development Group, mariin nilang tinututulan ang pagdaragdag ng US ng mga EDCA site sa bansa, kabilang na ang Lalo International Airport sa Lalo at ang Camilo Osias Naval Base sa Santa Ana, Cagayan na naisama sa EDCA sites, kasabay ng pagwagayway sa mga tarpaulin na may mga katagang Peace, No to War, No to EDCA ay ang pagtitirik ng kandila ng mga sumama sa rally. Sa sports, Benil Blazers na naiglaban sa San Sebastian Golden Stags. Tunghayan sa report. Sa opening ng Sunday game ng NCAA Season 99 Men's Basketball, doble ang gilas na ipinakita ni Robin Naive matapos makapagtala ng 13 points at 10 rebounds sa panalo ng Benil Blazers kontra San Sebastian Golden Stags. Game highlight naman ang slam dunk ni Will Gozum ng Benilde. Sa dulo, lumamang ng 10 puntos ang Blazers, 78-68. Sa Game 2,
Hindi lumamang ang perpetual altas sa LPU Pirates sa buong duration ng laro. Ito dahil sa deadly combination ni Valdez at Umali. Sa fourth quarter, lamang pa ng 2 puntos ang LPU sa huling mga segundo ng laro. Pero dahil sa fearless 3-pointer ni Mark Denver Omega sa last 2 seconds, wagi ang altas 81-80. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Gabby Concepcion, Carla Abellana at Beauty Gonzalez bibida sa Stolen Life sa GMA mamayang 3:20 p.m. Tungayan sa report. Abangan ang Carla Abellana that you've never seen before sa Stolen Life. Ang karakter ni Carla na Lucy ay isang ulilang pinagkaitan ng pamilya. Siya ay makakatagpo ng pagmamahal na hinahanap niya sa kanyang asawa na si Darius, na ginagampanan ni Gabby Concepcion. Iikot ang kwento ng Stolen Life sa astral projection, base sa head writer ng Stolen Life na si Glyza Ramirez. Ang astral projection ay isang supernatural phenomenon kung saan humihiwalay ang kaluluwa ng isang tao sa kanyang pisikal na katawan at nakakapaglakbay ito. Abangan ang kakaiba at kapanapanabik na pagganap ni Carla sa World TV premiere ng Stolen Life, 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Magpapahinga na muna sana sa showbiz si John Lucas kung hindi niya natanggap ang role sa Black Rider. Gumaganap siya sa serye bilang Calvin Magallanes, anak ng leader ng sindikatong Golden Scorpion. Siya rin ang magsisilbing kontrabida sa buhay ni Elias Guerrero, karakter ni primetime action hero Ruru Madrid. Dahil dito, binigyan niya ng ultimatum ang sarili na dapat galingan at pantayan niya ang acting skills ng mga kasama niya sa series. Kaya sumama sa biyahe ng full action series na Black Rider, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa GMA Telebabad. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. At mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. By Helen Keller, a blind and deaf renowned American author, political activist, and disability rights activist. Mga kapuso, 42 days na lamang, Pasko na. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si Chris Zuniga, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.